Meron na naman po tayong isang napakalaking balita dito sa mundo ni XRP sapagkat nakumpirma na si Ripple ay nakatapos ng ilang pilot test kasama po ang mga globally active banks. Samantalang si Stellar naman ay ginagamit na ngayon para magbigay ng interoperability sa mga mobile money operators sa bansang Nigeria at unti-unting lumalawak pa papuntang Kenya at Ghana. Ang parehong project ay nagpapakita po kung paano gumagalaw ang blockchain sa likod ng mga institution at sa mismong mga tao sa developing countries. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng pilot test na ginawa ni Ripple. Yan, batay po sa dokumentong inilabas, si Ripple ay nakipagtrabaho na sa mga malalaking bangko na may operasyon sa buong mundo. Ang layunin po ng pilot test, ang layunin po ng pilot test na ito ay makita kung paano po niya mababawasan ang gastos, mapapabilis ang proseso at mapapabuti ang reliability ng cross-border payments. Kaya sa market impact, ang pagkompleto ni Ripple ng ganitong mga pilot test ay indikasyon na mataas po ang kumpiyansa ng mga bangko sa kanyang technology. Kahit hindi pa full-scale rollout, ang ganitong hakbang ay pwedeng magpataas ng demand kay XRP lalo na kung magdesisyon ang mga bangko na gamitin ito sa mas malawak na antas. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pakikipagtrabaho or pakikipagpartner ni Ripple sa mga bangko? Si Ripple ay matagal na pong nagpuposisyon bilang bridge sa pagitan po ng blockchain at saka traditional na banking system. Kapag pumasa po siya sa mga requirements ng mga regulator at mapatunayan po niyang kaya niyang i-handle ang global settlement, magiging mas madali para sa kanya ang full adoption. Sa market impact, kapag lumawak ang paggamit ng RippleNet at XRP sa cross-border transfers ng mga bangko, posible pong tumaas ang presyo ng token sa long term dahil tataas ang liquidity at saka daily usage. Ngayon ay ano naman ang papel ni Stellar sa bansang Nigeria? Ayan. Habang si Ripple ay nakatuon po sa mga malalaking institution, si Stellar naman ay ginagamit para magbigay po ng interoperability sa iba't ibang mobile money operators sa Nigeria. Ibig sabihin, kahit magkaiba ang provider ng dalawang tao, makakapag-transact pa rin po sila gamit ang Stellar network. Kaya sa market impact, ang ganito pong modelo ay pwedeng magpataas ng adoption sa consumer level. Kung mas maraming tao ang gumamit ng Stellar sa Africa, lalaki po ang demand kay XRP, lalo na po sa remittances at peer-to-peer transactions. Ngayon ay paano naman po lumalawak ang paggamit dito kay Stellar? Hindi lamang po sa Nigeria ginagamit si Stellar. Ang parehong modelo ay pinapalawak na rin sa bansang Kenya at saka Ghana. Bukod pa rito, binanggit din sa dokumento na ginagamit si Stellar para sa mga remittances papuntang Pilipinas. Ang mga bansang ito ay kilala sa mataas na volume ng remittance at saka mobile payments. Kaya malaking oportunidad ito para kay Stellar. Sa market impact, ang paglago po ng Stellar sa emerging markets ay naglalagay sa kanya bilang pangunahing player sa mobile-first economies. Kung tuloy-tuloy ang adoption, posibleng tumaas po ang presyo ni XLM dahil po sa real-world usage. Ngayon, ano naman po ang mas malawak na konteksto ng adoption na ito? Ayon po sa dokumento, ang lahat ng ito ay nagsimula pa noong taong 2016 to 2017 kung saan parehong ipinwesto si Ripple at saka Stellar sa blockchain innovation para po sa payments. Ang diskarte po ni Ripple ay nakatuon sa traditional na banking system, samantalang si Stellar ay nakatutok naman po sa mobile wallets at saka consumer payments. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagkakaroon ng dalawang approach ay nagpapakita ng malawak na gamit ng blockchain. Kapag nagtagumpay po ang parehong modelo, posibleng makita natin ang mas mabilis na adoption sa parehong institutional at saka retail markets. Ngayon, paano naman po nakakaapekto ang balitang ito sa global finance? Ang pagkumpirma na nakumpleto ni Ripple ang pilot test at ang aktibong paggamit kay Stellar ay patunay po na ang blockchain ay hindi lamang hype,
Ito po ay talagang ginagamit para solusyonan ang problema sa bilis, gastos at accessibility ng global payments. Kaya pagdating po sa market impact, ang patuloy po na partnership ng Ripple sa mga bangko at ang expansion ni Stellar sa Africa at Asia ay parehong pwedeng mag-trigger ng long-term bullish sentiment. Yan, long-term bullish sentiment sa market ni XRP at saka XLM. At ayan, bilang panghuli, ang balitang ito ay nagpapatunay na parehong seryoso po ang contender na sina Ripple at Stellar sa paghubog ng kinabukasan ng global finance. Si Ripple ay malapit nang makakuha ng mas malaking tiwala mula sa mga bangko, habang si Stellar naman ay mabilis na nag-i-expand sa consumer payments sa mga bansang nangangailangan ng mas murang transaction. Para sa akin, malinaw po na dalawang magkaibang landas ang tinatahak nila, pero pareho itong may malaking potensyal. Kung magtatagumpay po ang kanilang mga project, malaki ang posibilidad na si XRP at saka si XLM ay maging mahalagang bahagi ng susunod na yugto ng global payments system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.